Hello Sir JD at sa mga listeners. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Myra, 42 years old ngayon. Ibabahagi ko po ang karanasan ko sa mga aswang. Nangyari ito noong ipinagbubuntis ko pa lamang yung panganay kong anak. Opo Sir JD, buntis ako noong naranasan ko ito. Naganap po ito sa isang probinsya sa Visayas na hindi ko na lamang pangangalanan. Basta malakas ang paniniwala nila doon tungkol sa mga aswang. Maski ako noong una, hindi ako naniniwala na may ganito talaga sa mundo natin. Hanggang sa mangyari nga po ito sa akin. Nagsimula po ang lahat noong kakakasal pa lamang namin ng asawa ko na itago na lang natin sa pangalang Pedro. 25 years old ako noong ikinasal kami, 28 naman siya. Nagkakilala po kami dito sa Maynila, pero taga Visayas po talaga ang asawa ko. Yun nga po ang dahilan kung bakit hindi nakadalo sa kasal namin yung mga magulang ni Pedro. Hindi nila kayang biyahe. Bukod sa matatanda na sila, ni minsan daw ay hindi pa sila nakakaalis sa lugar nila. Isang linggo pa lamang mula nang ikasal kami, sinorpresa ko ang asawa ko sa balitang bibisitahin namin ng pamilya niya sa Visayas. Alam ko kasing nalungkot siya noong kasal namin at wala ang mga magulang niya. Matagal na rin simula noong nakauwi siya sa kanila at gusto ko na rin makilala ang aking mga biyanan. Pumayag naman ang asawa ko, pero bago kami umalis, sinabi niya na baka manibago daw ako sa lugar nila. Noong nasa biyahe na kami, Sir JD, hindi ko alam pero parang masama ang pakiramdam ko noon. Yung bang parang may mangyayaring hindi maganda. Kung naranasan nyo na po ang ganitong kutob, yung tipong kinakabahan ka ng walang dahilan, ganon ang nararamdaman ko. Ang ginawa ko na lang ay nagdasal na sana walang mangyaring masama sa amin. Pero nang makarating na kami sa baryo nila, gumaan naman ang pakiramdam ko. Kasi mababait ang mga tao roon, lalo na ang pamilya ng asawa ko. Gaya nga ng sabi ng asawa ko, maninibago daw ako sa probinsya nila. At totoo nga iyon. Marami akong napansin, lalo na sa pamumuhay ng mga tao roon. Tuwing gabi, 8:00 pa lang, wala ka nang makikitang tao sa labas. Ang bahay ng asawa ko pala ay malapit sa kalsada nun. Pero wala ka ring makikitang dumadaang sasakyan pag ganong oras. Napakatahimik at tanging ingay ng kuliglig na lang ang maririnig mo. Pero isang araw, may nakilala po akong matandang babae na laging dumadaan doon sa bahay nila Pedro. Parang naglalako siya o namitas lang ng gulay noon. Kasi may dala po siyang basket na puno ng mga gulay. Habang naglalakad siya, nahulog ang 2 pirasong talong na dala niya. Agad ko siyang tinawag at sinabi ang nangyari. Pinulot niya yon. Tapos tumalikod na ako para pumasok sa bahay. Pero nang lingunin ko uli siya, halos matumba ako sa gulat, Sir JD. Nakatayo pa rin siya doon at nakatitig sa akin ng diretsyo. Hindi kumukurap, parang estatwa. Siyempre, natakot na ako nun. Tinanong ko yung matanda kung ano yung problema. Pero ngumiti lang siya. Yung ngiting parang nangiinis. Kasabay ng nalilisik na mga mata. Hindi ko na siya kinumpronta nun. Pumasok na lang agad ako ng bahay at nang silipin ko ulit siya mula sa bintana, bigla na lang siyang nawala. May naikwento rin po pala yung mga kapatid ng asawa ko tungkol sa mga taong kapag kinausap mo, bigla na lang nawawala o kaya ay mabilis na nakakapunta sa ibang lugar. Parang nagte-teleport. Sabi nila, mga aswang daw yon. At nangyayari lang yon kapag nakatalikod ka o hindi mo sila nakikita. Simula noon, wala na akong napansing kakaiba. Hanggang sa malaman kong buntis pala ako. Hindi ko iyon nalaman dahil sa nararamdaman ko, kundi dahil nilalapitan na ako ng mga aswang. Isang maulang gabi, may bagyo noon, pero signal number 1 lang. Nawalan kami ng kuryente ng 2 araw. Ang banyo ng bahay ng asawa ko ay hiwalay at nasa likod. At
at napapaligiran yun ng mga kawayan. 9:00 ng gabi, kami lang ng biyenan kong babae ang nasa bahay noon. Ang asawa ko ay nasa bahay ng kapatid niya. Nagtutupi ako ng mga damit sa kwarto ng mga oras na yon, nang mapilitan akong pumunta sa banyo dahil naiihi ako. Maulan noon pero dahil ihing-ihi na ako, hindi na ako nagpayong. Pagdating ko sa banyo, hindi ko alam na sinundan ako ng biyenan ko para dalhan ako ng payong. Maya-maya, nagsalita siya at sinabing may nakita siyang kakaiba sa likod ng banyo malapit sa bintana. Parang paniki daw. Itim na itim. Nakabalot daw ang pakpak nito sa katawan. Nakadikit sa pader at nakapasok ang ulo sa bintana. Sinigawan na ako ng biyenan ko noon na bilisan ko na daw at wag daw akong titingin sa likod ko. Takot na ako noon at nakakaamoy na ng masangsang na parang amoy dugo. Pero bago ako lumabas, hindi ko napigilan ang sarili ko. Sinilip ko yung sinasabi ng biyenan ko sa bintana. Kahit madilim, nakita ko ang ulo ng aswang. Parang tao, pero pulang-pula ang mga mata at nakalabas ang dila. Tumakbo kami ng biyenan ko noon. Nilak namin ang mga pinto at bintana. Kumuha siya ng itak. May dala rin siyang buntot pagi noon. Nagsuot ng anting-anting at nagdasal. Pagdating ng asawa ko noon, ikwento namin ang nangyari sa kanya. Doon ko rin nalaman na buntis ako. Pero hindi doon natapos ang lahat, Sir JD. Madaling araw, nagising ako dahil sa mga kalabog sa loob ng bahay. Akala ko may nag-aaway. Biglang pumasok noon ang biyenan ko sa kwarto at sinabing wag daw akong lalabas kahit anong mangyari. Naririnig ko ang asawa ko at biyenan kong babae na sumisigaw at nagmumumura sa labas na parang may pinapalayas sila. Alam kong hindi ordinaryong tao yung kaaway nila. Sigurado akong aswang. Maya-maya pumasok ang biyenan ko at sinabing ligtas na kami. May ginagawa pa raw ritual ang asawa ko at yung biyenan kong lalaki kaya pinatulog na lang niya ako. Napanaginipan ko noon ang lola ko na nag-alaga sa akin nung bata pa ako, Sir JD. Patay na siya mula pa noong 15 anyos ako. Kinausap niya ako noon sa panaginip at tinanong kung mahal ko siya. Sinagot ko siya ng oo. Sabi niya kung mahal ko siya, aalis na ako sa lugar na yon bukas na bukas din. Kaya kinabukasan, nag-impake na kami at bumalik na ng Maynila, Sir JD. Napaaga ang alis namin kahit dapat ay 2 linggo pa kami doon. Sa ngayon, 17 years old na ang anak ko. Ang ipinagbubuntis ko noong nangyari ang lahat ng ito. Maraming salamat, Sir JD, kung mabasa mo ito. More power sa inyong channel at God bless po.